Hello po mga kapanalig. Hello, kamusta? Kamusta po kayo dyan? Kumain na po ba ang lahat? Ayun nga po, medyo hindi pa rin po maganda yung pakiramdam ko, no? At nag-take na ako ng gamot. Brown out dito ngayon, no? At talagang sobrang init. So, nag-live ako, though na marami pong mga Katolikong pinagpapahinga muna ako, no? At hindi ko rin maintindihan yung sarili ko kasi ang dami kong nababasang negative comments regarding sa Iglesia ni Cristo. Parang yun yung nagpo-fuel sa akin. Kung bakit parang medyo nakaka-recover ako, no? Kasi sa akin kapag heretical o latag ng mga maling doktrina, nagkakaroon ako ng ng strength para magkaroon ng dahilan para kailangan ko talaga magpagaling kasi hindi ko hakayaan yung mga maling aral sa mga INC dito, no, hindi naman ako namimersonal sa inyo sa mismong iglesia, hindi naman kasi usually ang mga nilalatag kong topic, kung hindi pagtatanong, madalas pagpapaliwanag patungkol sa history ng mga aral pagdating sa Christianity, di ba? At kung bakit minsan talagang very aggressive yung way ng pagtuturo ko ay dahil na rin sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na pumapasok sa live ko nang hindi naman nila sariling page. At ang page ni Kuya Jando, ito ay Catholic page. Kung napapansin ninyo, sa mga recent live ko, may live ako na smooth. Bakit? Kapag smooth ang live ko, walang sulpot na umiepal. Kaya dumidire-diretso yung presentations natin, yung pag-uusap natin. No? Kapag may sulpot, expect the unexpected. Lalabas yung pagiging leon ni Sanrio. So ano ba yung kine-question ko? At nakita ko sa iba't ibang mga page yung latag ko, puro sila personal attack sa akin, pero hindi naman nila sinasagot kung ano yung tinatanong ko. Isa yon sa pinagtataka ko, no? Ang tanong ko ay patungkol sa doktrina nila, pero ang sinasagot at finifeedback sa akin ay personal attack. So, very wrong. Di ba? Kapag ganun kasi ang strategy, ng isang kaanib ng INC, ibig sabihin, hindi niya alam kung paano sasagutin. Kasi, kung alam nila yung sagot, bakit kailangan pa nilang magpaligoy-ligoy at ma-personal attack? Bakit hindi na lang sila sumagot directly? Wala naman pong masama sa mga naging observations ko pagdating sa kanilang aral. Tama po ba? Meron silang banal na hapunan sa umaga. Ang tanong lang naman kasi sa banal na hapunan sa umaga, kailan nagsagawa? Kailan nagdaos? Anong taon? Pag sinabing kailan, maglatag sila ng taon. Anong taon unang dinaos ng Iglesia ni Cristo na which is tatag ni Felix Manalo ang banal na hapunan sa umaga? Hinihingi ko yung taon. Yung simula ng pagdadaos ng INC ng banal na hapunan sa umaga. Bakit wala kayong maibigay? Naglatag din ako, nakaakibat sa pagtatanong na yan na anong taon? Anong taon? No? Sabi ko, anong taon? Anong taon nagsimula magturo si Felix Manalo pagdating sa doktrina ng banal na hapunan sa umaga? Humihingi ulit ako ng anong taon. Wala na naman silang mailatag. Yung mga basic na tanong, kung kaanib kayo ng Iglesia ni Cristo, dapat alam nyo yan. Kung kayo ay may ipaglalaban na isang iglesia, dapat alam ninyo yung kabuang turo ng iglesia nyo. Ano po ba ang masama sa tanong na yun? Nag-o-observe ako, hindi lang naman sa INC, sa iba't ibang mga Protestant na
napapasok lang lagi ang INC sa mga content ko dahil pasaway ang ibang kaanib ng INC. Ilang beses ko kayong pinakausapan na pag magla-live ang Sanrio, kung ayaw nyong ma-offend, huwag kayong manonood ng presentation ko. Dahil bilang isang Catholic faith defender, karapatan ko at responsibilidad ko na ipaalam sa mga kaanib ng Catholic Church ang doctrines ng simbahan. At alam nyo naman yan dahil kayo ay Protestant at ang Catholic Church ay religion, expect the unexpected na masasaling at masasaling yung mga aral ng mga nagpro-protesta sa simbahan. If you are not emotionally and mentally prepared regarding sa pakikinig sa iba't ibang mga doktrina ng simbahan, huwag kayong manonood. Kasi hindi yan dapat inuunahan ng pamemersonal, inuunahan ng galit. Dahil kung alam nyo ang sagot nyo, kung alam nyo ang sagot sa tanong ko, bakit kayo magagalit? If you know the answer of these questions regarding to the doctrines of Iglesia ni Cristo, bakit puro kayo hatred? Bakit puro kayo pamemersonal attack? Sa mga post ko, nakikita ko yung mga kapanalig kong Katoliko, pinik-personal attack ninyo. Sinasabihan nyo pa akong rest in peace Sanrio, mamatay na ako. May mga ibang kaanib pa ng Iglesia ni Cristo na nagbabanta sa akin na ihanda ko na raw yung St. Peter's ko. 'Di ba? Nakakamatay ba yung tanong ko? Dapat nga hindi ba't ikatuwa ito ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo bilang isang palaisipan? Dapat nga, 'di ba, kayo ay magpasalamat na kapag may nakababasa kayong ganito, oo nga pala. Ano nga palang taon? Hindi naman yun masama eh. Actually, awareness ang tawag doon. Binibigyan ko lang kayo ng awareness. Alam nyo ba talaga ang aral ng INC? Napaka-basic, di ba? Ang sabi ko, meron kayong banal na hapunan sa umaga, mga Iglesia ni Cristo. Tama naman yon. Nilait ko ba? Hindi. Banal na hapunan sa umaga, hindi yan pang-iinsulto. Bakit? Ginaganap nyo naman talaga ang banal na hapunan sa umaga. So, binuo ko lang. Banal na hapunan sa umaga kasi may banal na hapunan din kami. Pero hindi sa umaga. Hapunan nga eh. 'Di ba? So, walang masama doon. Kaya ko lang sinasabing may umaga para mabigyang diin na yan ay pang INC na tatag ni Felix Manalo. Walang masama. Ngayon, nagtanong ako na kailan ginanap, anong taon? Anong taon ginanap? Anong taon isinagawa? Anong taon idinaos ang unang banal na hapunan sa umaga ng Iglesia ni Cristo? May masama po ba sa tanong ko? Bakit ang nire-reply ninyo sa akin, mamatay na ako, rest in peace Sanrio? Dapat alam nyo yung sagot kasi doktrina nyo yan. Dapat alam ninyo kung paano maglatag ng aral ng categorically. Categorical yung question ko, ang ine-expect ko ay categorical answer. Now, nagtanong ako regarding sa banal na hapunan sa umaga. Ang tanong ko sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, anong taon sinimulang ituro ni Felix Manalo ang banal na hapunan sa umaga? May masama po ba sa tanong ko, mga Iglesia ni Cristo? Wala naman po. Nagtatanong ako kasi naku-curious ako. Nagtatanong ako kasi gusto kong malaman. Hindi po ba? Masama po bang malaman kung anong taon itinuro ni Felix Manalo ang banal na hapunan sa umaga? Masama po ba yung tanong?
Hindi naman po, di ba? Okay. Pumunta tayo sa ikalawang issue ng latag ko na ipinagningit-ngit ng ibang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Okay. Naglalatag kasi sila sa akin ng ibong mandaragit. Ito ay ayon sa propesiya o hula ni Propeta Isaya. Tama naman po ako, di ba? Hula po ito ni Propeta Isaya mula sa silangan ay magkakaroon po ng ibong mandaragit. Tama naman po yun. Pero nagtanong lang naman din po ako ulit, no? Yung propesiya ba o yung hula, kasi ganito yan pinag-aralan ko kasi yung taon kung kailan si Felix Manalo itinuro ang ibong mandaragit. Yung ibong mandaragit na turo ni Felix Manalo ay nagsimula po yan 1922. Taong 1922 nang pasimulang ituro ni Felix Manalo ang pagiging ibong mandaragit niya. Totoo po yan. Kasi 1921 hanggang 1913, nung siya ay nangangaral na, hindi po niya tinuro na siya ay ibong mandaragit. Dahil nagsimula po yan 1922. So ano po ba yung tanong ko sa inyo, mga Iglesia ni Cristo? Ang tanong ko lang naman po, ang hula ba ni Propeta Isayas ay naganap 1922? 1922 lang po, 1922 po ba naganap ang hula ni Isayas? Kasi yung hula ni Isayas ay sinalaysay niya ni Propeta Isayas yung kanyang propesiya. Ano pa, wala pang Christianity, before Christ pa. 500 BC, let's say. So 500 BC, nung nakilala yung hula ni Isayas, so dahil 1922, nagsimulang magturo si Felix Manalo na siya ang ibong mandaragit. Ang tanong ko lang naman po sa inyo, 1922 lang, noong 1922 lang po ba natupad ang hula ni Isaya way back 500 BC? Wala pa pong Christianity nun. Ano po ba ang masama sa tanong ko? Wala naman po akong pinepersonal sa inyo, mga Iglesia ni Cristo. Dito tayo sa pangatlong tanong. Naglalatag kasi kayo na kayo yung nasa Book of Revelation. No? Naglatag kayo, yung apat na anghel ay sumisimbolo sa apat na pinuno na mamumuno sa World War I. Hindi po ba? Yan yung Great Britain, France, Italy, ano ba yung isa? And United States. No, Big Four, yung apat na anghel, ay sumisimbolo sa apat na mamumuno sa World War I. Yan po yung latag ninyo sa akin. At yung nagsalita sa apat na anghel, ang sabi po ninyo ay si Felix Manalo. So siya yung ikalimang anghel. So nagtanong lang naman po ako ulit. Ang sabi ko po sa inyo, mga Iglesia ni Cristo, ang Book of Revelations ba ay naganap na? Wala po akong pinipersonal sa inyo. Bakit kayo galit na galit sa akin? Ang tinatanong ko, yung apat na anghel o yung Big Four na tinatawag na mamumuno sa World War I, no? Yan yung bansang Amerika, Italy, Great Britain, and France. Sabi po kasi ninyo, sila yung apat na anghel. At yung nagsalita sa apat na anghel ay si Felix Manalo. So, 5 anghel to. Ang tanong ko lang, napaka-simple, napaka-basic, wala akong pinersonal sa inyo. Kasi gusto ko din namang malaman ang stand nyo. Ang tinanong ko lang naman, ang Book of Revelation ba ay naganap na? Kung naganap na ang Book of Revelation,
Saan mababasa sa New Testament ang kaganapan ng Book of Revelation? Wala po kayo sa aking, hindi niyo po ako sinagot ng maayos. Ang sinabi niyo na lang sa akin, mamatay na ako. Ano po ba ang problema ninyo sa mga tanong ko? May problema po ba sa mga tinatanong ko? Hindi po ba? Naglatag po ako ng mga pasugo na ang founder ninyo at ulo ng Iglesia ni Cristo ay si Felix Manalo. Bakit kayo nagagalit sa akin, mga Iglesia ni Cristo? Founder nyo naman talaga si Felix Manalo. Ano pong gagawin ko? Ayun po yung nababasa ko sa mga standard references. Ayun po yung nabasa ko sa mga pasugo ninyo. Siya ang founder ninyo at siya ang ulo ng Iglesia ni Cristo. May masama po ba sa tanong? Naglatag naman po ako ng pasugo. Naglatag naman din po ako ng standard references. Ano pong masama doon? Ayun po naman talaga yung sinasabi ng standard references. Founder nyo si Felix Manalo. Yun din naman ang sinasabi ng pasugo ninyo. Head and founder si Felix Manalo. Ano po bang mali sa sinabi ko? Wala naman po, di ba? Ngayon, nagtanong lang naman ako, kinunek ko lang naman din. Ito ay mula din naman sa inyong mga pasugo at mula din naman ito sa mga standard references. Kinunek ko lang naman yung pagtatanong ko. Ang tinanong ko lang po kayo, sino ba ang dapat maging founder ng isang iglesia pagdating sa relihiyong Kristyanismo? Galit na galit kayo sa akin. Pinagmumura nyo ko. Ano po bang masama sa sinasabi ko? Wala naman po, di ba? Masama po ba na ang sabihin ni Sanrio na ang founder ng iglesia dapat si Kristo? May masama po ba doon? Masama po ba na sabihin ko na ang ulo ng iglesia dapat si Kristo? Masama po ba? Kasalanan ko po ba kung may nabasa ako sa pasugo na ang ulo ng iglesia ni Kristo ay si Felix Manalo? Kasalanan ko po ba kung may nabasa ako sa mga pasugo at saka sa mga standard references na ang founder nyo ay si Felix Manalo? Sila po yung sisihin ninyo, wag ako. Ano po bang masama kung sabihin kong ang iglesia dapat tatag ni Kristo? Bakit kayo nagagalit sa akin? Ano po bang masama na ang ulo ng iglesia dapat si Kristo? Bakit kayo galit na galit? May masama po ba akong tanong? Hindi ko po kasi kayo maintindihan. Eto pa po, nagtanong ako kung saan nakuha ni Felix Manalo yung doktrina niya na tinuturo niya sa Iglesia ni Cristo na inadapt ng mga ministro. Masama po ba yung tanong ko? May mali po ba? Hindi po ba pwedeng dahil curious lang ako? Yung turo ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay galing po yan kay Felix Manalo. May masama po ba doon? Totoo naman. Hindi po ba? Ngayon, dahil nagturo po si Felix Manalo sa kanyang mga ministro, na siyang tinuro ng mga ministro sa kaanib ng Iglesia ni Cristo, simple lang naman po yung tinanong ko sa inyo. Ang sabi ko lang naman po, saan nakuha ni Felix Manalo ang kanyang doktrina? Bakit kayo nagagalit sa akin, mga kaanib ng Iglesia ni Cristo? Masama po ba yung tanong ko? Wala naman po akong sinabing masama. Ngayon, nagtanong po ako, no? Sabi ko na ang founder nyo at ang ulo ng iglesia ninyo ang nagsimula ay si Felix Manalo. Sabi ko yun naman ang totoo. Ngayon, pwede ba natin pag-ugnayin, no, or i-connect si Felix Manalo papunta sa mga apostles?
Nagtanong lang din po ako ulit, meron po bang kakayahan ang Iglesia ni Cristo na i-connect si Felix Manalo sa mga alagad ni Cristo? Pinagmumura niyo po ako. Ano po bang masama sa tinatanong ko? Hindi po ba wala namang masama? O kagaya ni Kate Espiloma, dami account. O nilait ako. May masama po ba sa tanong ko? O kaanib ng Iglesia ni Cristo, si Kate Espiloma, dami account pa. Nilait pa ako. Ano po bang nakaka-offense sa mga tanong ko? Nagtanong ako na ang sabi nila, sila yung iglesia na nasa Bible. Sige, given. Kasi daw po may Kristo. Kaya sila daw po yung iglesia na nasa Bible. Roma 16 verse 16. Nagtanong po ako sa kanila. Nagtanong ako ng maayos, katulad ni Kate Espiloma na isang iglot, nilait lang ako. Ang tanong ko lang naman po, sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo, kailan kayo o anong taon kayo nagbatian ng banal na halik sa Roma? May masama po ba sa tanong? Bakit kayo nagagalit sa akin? Kasi kiniklaim nyo na kayo yung nasa Roma 16 verse 16, mga batian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng mga Iglesia ni Cristo. So, nagtanong lang naman po ako, ano pong taon nagbatian ng banal na halik ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo sa Roma? Kailan po kayo o anong taon po kayo nagbatian ng banal na halik sa Roma? Sino-sino po yun? Baka pwede nyo pong pangalanan. May masama po ba sa tanong? Wala naman po akong sinasabing masama. Bakit galit na galit po kayo sa akin? Yang mga katanungan na yan, kahit na lait-laitin nyo ko, yung ibang kaanib ng INC, no? Kahit lait-laitin nyo ko, hindi masasagot ng panlalait nyo sa akin yung mga tanong na iniiwan ko. At kahit pagbantaan nyo yung buhay ko at patayin nyo ko, yung mga naituro ko sa social media ay magpapatuloy at magpapatuloy yan. Kahit napatayin nyo ko, pagbantaan nyo yung buhay ko, hindi na natin pwedeng takpan at maitago ang katotohanan na hindi nyo masasagot yung mga tinatanong ko. Hindi titigil at hihinto ang mga Katoliko na ipaglaban ang pananampalataya kahit patay na ako. Magpapatuloy at magpapatuloy ang simbahang Katolika sa pakikidigma sa mga heretikong aral. Yung namatay yung 12 apostles, tumigil ba ang simbahan? Hindi. Maraming santong martir, tumigil ba simbahan? Hindi. Maraming pinatay na mga sinaunang Kristiyano, huminto ba simbahan? Hindi. Nagturo si Father Richmond Nilo dyan sa Saragossa, Nueva Ecija. Pinatay dahil sa kanyang pagtuturo. Natigil ba ang simbahan? Hindi. Kahit patayin nyo ko, hindi titigil ang simbahan. Magpapatuloy at magpapatuloy ang mga Katoliko sa pagpapalaganap ng mabuting balita sa ilalim ni Kristo. Sa totoo lang, kung sa akin may mangyaring masama, ikalulugod ko yan. Gusto ko nga matelevise yung kamatayan ko kung papatayin nyo ko eh. Bakit? Dahil mauungkat ng press kung sino si Sanrio. Pag naungkat ng press kung sino si Sanrio, ma-expose ang lahat ng videos ko. Maririnig ng lahat ng mga Katolikong tulog ang presentations ko. May gumagamit po ng dummy account ni Kuya Wendell Talibong na minumura ko. Hindi po yan si Kuya Wendell Talibong. Isa po yang Iglesia ni Cristo. Yan pong Wendell Talibong na nasa comment section, i-report nyo yung FB na yan
dahil ginagamit niya yung muka ni Kuya Wendell Talibong. Tapos, magmumura siya sa iba't ibang mga platform. Lantad ang muka ni Kuya Wendell Talibong. O, di ba nagbura siya? Isa po yung Iglesia ni Cristo. Binura niya yung comment. Kapag may Katoliko na nagtatanong sa Protestant kung gusto nyo silang maakay, sumagot kayo ng kategorikal. Pag ang tanong ay literal, dapat ang sagot ay literal. Literal ang tanong ko, may katuparan na ba ang aklat ng Revelation? Yes or no? Pero pinagmumura nyo ko. Literal ang tanong, yung hula ba ni Propeta Isaias ay naganap 1922? Yes or no? Pinagmumura ulit ako. Hindi po ba? Sabi ni Erwin Sanchez, no? Sabi ni Erwin Sanchez, kumukuha daw ako ng simpatya sa inyo. Hindi ko kailangan kumuha ng simpatya sa tao. Dahil unang-una, yung mga taong naniniwala sa akin, hindi ko naman sila tinawag. Napanoorin ako. Katulad ngayon, nagla-live lang ako ng pusa, hindi ko naman sila tinawag. Kung sino yung mga Katolikong gusto akong pakinggan, welcome kayo. Erwin Sanchez kasi, ganito yan eh. Nagre-react ka doon sa itsura ko na ama, ipaghiganti mo kami. Yung Iglesia ni Cristo na dami account na lumabas dito, siya din po ang nasa likod na tao na gumagamit ng fake account ni Kuya Wendell Talibong. Attention po inad ako ng dami account na Iglesia ni Cristo na to, siya din po yung nasa likod na tao na gumawa ng dami account ni Kuya Wendell Talibong, pumapasok siya sa iba't ibang platform, pinagmumura yung mga debaters doon, na naka-expose ang muka ni Kuya Wendell Talibong. Kaya kay Kuya Wendell Talibong, may dami account ka na ginagamit ng isa sa mga kaanib ng Iglesia ni Cristo at pumapasok siya sa iba't ibang platform ng mga Katolik, pinagmumura nila yung mga defender doon. Gamit-gamit ang mukha mo. No? Ngayon, galit na galit tong si Erwin Sanchez, no, na doon sa natatandaan ninyo yung ginaya ko yung pananalangin nila. May mali po ba doon? Ganun naman talaga kayo magdasal, di ba? Gusto nyong ulitin natin. Ganito po sila, oh. Ama! 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 Ipagiganti mo kami! Ganun naman po talaga. Napanood nyo po ba yung video kung paano nagdasal yung kaanib ninyo doon sa may birthday? Umiiyak doon sa harap ng lechon. Tapos yung mga kasama may hawak na kandila. Di ba ang sabi ninyo, ang kandila ay para sa pagano? Hindi po ba? Ang kandila ay para sa mga pagano. Ngayon, sabi ni Erwin Sanchez, panalangin ni Jeremias ang ipaghigante. May mali ba doon? Erwin Sanchez, si Propeta Jeremias ba ay isang Kristiyano? Tanungin kita. Sabi mo yan ay galing sa pananalangin ni Propeta Jeremias. Yan categorical kitang sinasagot. Kasi hindi kayo categorical sumagot sa mga tanong ko. Okay. Yung sabi mo, yung ama! Ipagiganti mo kami, ama! Diba? Yan. Ang sabi mo yan ay galing kay Propeta Jeremias. Tanong, si Propeta Jeremias ba ay isang Kristiyano? Latagan mo nga ako na may tinuro si Kristo na kayong mga Kristiyano, kayo ay dapat manalangin ng Ama! Ama! Ipagiganti mo kami! Ama! May tinuro ba si Kristong ganon? Wala, di ba?
Ano ang tinuro ni Kristo na panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Yan ang panalangin itinuro ni Kristo sa mga Kristiyano. Bakit ka gumagamit ng panalangin ng Judaism o ng mga Hudyo? Hudyo ka ba? May ama namin ba kayong panalangin, mga iglesia ni Kristo? Ikaw, Erwin Sanchez, na kaanib? Ano ang tinuro ni Kristong panalangin? Our Father. Our Father. Erwin, sabi ni Erwin Sanchez, ang propeta ba ang hindi lingkod ng Diyos gaya ni Jeremias? Lingkod ng Diyos si propeta Jeremias. Yes, lingkod ng Diyos si propeta Jeremias sa panahon ng Lumang Tipan. Kung nasa panahon ka ng Lumang Tipan, huwag kang gagamit ng New Testament. Kasi yung pinaglilingkuran ni Jeremias sa Old Testament ay hindi yung nagkatawang tao si Kristo. Ang panahon ng Old Testament, hindi pa nag-e-exist si Christ as tao. So sino ba yung dapat nating sundin? Yung tradisyon noon o yung tradisyon ng ngayon? Magkaiba ang tradisyon ng Judaism sa tradisyon ng Christianity. Erwin Sanchez, bakit hindi ka makasagot? Meron bang ama namin sa Iglesia ni Kristo? Ano ang tinuro ni Kristo na pananalangin? Okay. Gagawin kong literal na tanong kasi baka hindi ka na naman makasagot eh. Para maging patas tayo. Kung ang Iglesia ni Kristo, kayo ay mga Kristiyano, kayo ay susunod sa aral ni Kristo, yes or no, Erwin Sanchez? Ang mga Kristiyano ay nasa ilalim ng aral ni Kristo, yes or no, kaya tinawag na Kristiyano. Ngayon, literal na tanong, saan mababasa sa Biblia? Saan mababasa sa Biblia na nagturo si Kristo ng Amaw! Amaw! Ipagiganti mo kami, Ama! Saan mababasa sa Biblia na nagturo ng ganyan si Kristo? Ano ang panalangin itinuro ni Kristo? Yung panalangin nyo, mga iglot? O yung panalangin ng mga Katoliko na Our Father o Ama namin? Ano ang tinuro ni Kristo? Ngayon, tanong, ang mga kaanib ba ng Iglesia ni Kristo, kayo ba ay nagdadasal o nag-uusal ng Ama namin? Pag hindi nyo yung ginagawa, si Kristo mismo hindi nyo sinusunod. Pag hindi ka tagasunod ni Kristo, ikaw ay pagano. Tama po ba? Kalawa, ang sabi mo, kung may masama ba yung panalangin ni Propeta Jeremias. Sa panahon ni Jeremias, walang masama doon. Pero ano ba ang sabi ni Kristo? Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Huwag niyong hangarin o ikagalak yung ikapapahamak ng iba. Kaya nga sabi ni Kristo, ibigin mo ang iyong kaaway. Kung iniibig mo ang iyong kaaway, at sinabi ni Kristo na ipanalangin mo ang umuusig sa iyo, at huwag kang magalak sa ikapapahamak ng ibang tao, bakit mo kailangan maghigante? Bakit ka mag-iisip ng paghihigante? Love your enemies. Love your neighbor as yourself. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Kapag naghihiganti ka ba, iniibig mo kapwa mo? Hindi. Anong masama doon? At yung ginagawa kong
sinasabi ninyong ama, ipagiganti mo kami. Gano'n naman talaga mga itsura nyo. Hindi naman kayo ganito, Ama, hello Ama, pagiganti mo kami, Ganun ba kayo? Hindi, di ba? Extreme ang emotions ninyo. Talagang heavy drama. Hindi ko nakasalanan kung mas magaling talaga akong mag-emote. Ganun naman talaga, di ba? Talagang luha kung luha, tulo, uhog. May mga record naman na lumalabas sa social media kung paano kayo magdasal. Anong mali doon? Baka lang kaya mo sinasabing mali, Erwin Sanchez, kasi nararamdaman mo parang may mali nga. At saan tinuro ni Kristo na kapag magdadasal ka, sumigaw-sigaw ka dyan at para kayong nagwawala? Bingi ba Diyos? Bingi si Kristo? Paano pala kung nagkataon katabi mo yung ama, halimbawa, o yung ama nyo, katabi mo yung ama o nasa harapan mo, tapos gaganong ka sa harapan ng ama, kunyari nasa harapan mo, hindi naman natin siya nakikita, God is Spirit, at kaya naman niyang gawin yon. Halimbawa, ang ama, nasa harapan mo, tapos ganyan na sa, Ama! Di nabingi yung ama, ingay naman ang bunganga nito. Prayers must always come from the heart. Ang taong nagagalak sa ikapapahamak ng ibang tao, si Satanas ang Diyos nyo. Ang taong masaya na nakakakita ng mga taong nagkakasakit at sinasabing sinumpa, sinasabing yung puot ng Diyos na punta sa Kanya, wala kayo sa Diyos. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Katoliko o hindi, huwag nating ikagagalak ang kanilang kapahamakan. Ako, bilang defender ng simbahan, hindi ko kahit kailan ikinagalak na mapahamak ang mga hindi Katoliko. Dahil naniniwala ako na may pag-asa pa na baka isang araw ay bumalik sila sa dati nilang simbahan, which is the Catholic Church. Kaya lang nagiging masama ang tingin nyo sa akin, ang tingin sa akin ng mga hindi Katoliko, dahil nababangga ko kasi ang aral nyo. Ngayon, kung nababangga ko ang mga aral ninyo, sana, sagutin nyo ng maayos. Pag kategorikal ang tanong, sumagot ng kategorikal. Bakit? Sapagkat hindi maiintindihan ng tao ang aral ninyo kung hindi nyo sasagutin kung ano yung tanong. Kung literal man o hindi, kung ano ang way ng tanong, yun din dapat ang way ng sagot. Dahil hanggat hindi nyo nasasagot yan ng maayos, hindi maniniwala ang mga kaanib ng Katoliko sa inyo. Hindi po ba? O tignan mo, nawala yung iglot, di ba? Si Erwin Sanchez. Nakita niya ngayon yung pagkakaiba ng pananalangin ng mga Hudyo sa Lumang Tipan at pananalangin naman nating mga Kristiyano. Sabi ni Erwin Sanchez, ilatag mo ang talata na hindi nasaklaw ng Bagong Tipan ang panalangin ni Jeremias. Okay. Ilatag ko ang talata. May talata na mababasa sa Biblia, Erwin Sanchez, na ibigin mo ang iyong kaaway. Yes or no? Erwin Sanchez ng INC. Sige. May talata sa Biblia na ibigin mong yung kaaway. Kalawa, magbibigay ako ng talata na hindi yan saklaw sa New Testament. Magiging saklaw ang way ng pananalangin ni Jeremias kung may tinuro si Kristo na ganyan ka dapat manalangin.
Si Kristo ay nagbigay kung ano ang dapat kung paano dapat manalangin ang mga Kristiyano. Erwin Sanchez ng Iglesia ni Cristo, nagturo si Kristo ng kung paano tayo magdadasal. Yan ang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Turo ni Kristo. Anong panalangin ang dapat mong sundin kung Kristiyano ka? Yung panalangin turo ni Kristo o yung ginagawa ni Jeremias? Erwin Sanchez, pakisagot. Ano ang dapat sundin ng isang Kristiyano pagdating sa pananalangin? Yung panalangin turo ni Kristo o yung panalangin sinasabi mong si Propeta Jeremias? Yung pananalangin ni Propeta Jeremias, kanino niya tinuro? Sa mga Kristiyano? Kanino tinuro ni Propeta Jeremias ang pananalangin sinasabi mo? Na Ama, ipagiganti mo kami, Ama, Ama, Saan kanino itinuro ni Propeta Jeremias ang panalangin sinasabi mo? Sa mga Hudyo o sa mga Kristiyano? Sagot! Ngayon, yung panalangin itinuro ni Kristo na Ama namin o ang Our Father, kanino niya tinuro? Sa panahon ng Judaism o sa mga Kristiyano? Ano ang dapat masunod? Yung turo ni Kristo o yung ina-adapt niyang panalangin ni Jeremias na tinuro niya sa mga hindi Kristiyano? Kung yan ay applicable sa mga Kristiyano, bakit sinabi ni Kristo na ipanalangin mo ang umuusig sa inyo? Ipanalangin mo ang umuusig sa inyo at isipin mo na sana siya ay nasa mabuting kalagayan. Bakit sinasabi sa aral ni Kristo na wag mong iisipin kahit kailan ang ikapapahamak ng ibang tao? Kung dyan tayo sa sinasabi mong Ama, ipagiganti mo kami, sana nung pinako sa krus si Kristo, naghiganti na siya nung siya'y numakyat sa langit. Ganun naman pala ang sistema eh. Ngayon, sino ang susundin mo? Ang turo ni Kristong panalangin sa mga Kristiyano? O ang sinasabi mong si Propeta Jeremias na tinuro naman niya sa mga Hudyo? Iba ang batas ng Ama, iba ang batas ni Kristo. Bakit paghihigante ang nasa Old Testament? Sapagkat ang Ama ay hindi naging tao. Hindi niya alam kung ano ang pakiramdam ng mga tao. Kaya nga pag ikaw ay tumutol sa Ama, papatayin ka. Yan ang batas ng Old Testament. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang batas ng hari, kailan may hindi mababali. Kaya nga ginunaw, di ba, sa pamamagitan ng baha? Ganyan katapang ang Ama. Nakita mo yung ginawa niya sa Sodoma at Gomora? Mata sa mata, ngipin sa ngipin, pangil sa pangil. Kaya ganun ang dasal at panalangin ni Jeremias dahil ganun ang Ama. Pag lumaban ka sa Kanya, humanda ka. Si Kristo, yan ba ang tinuro sa tao? Sa mga Kristiyano? Na kapag lumaban sila kay Kristo, ganon, maghihigante ang Diyos dahil lang sa lumaban? Hindi. Sino ang masusunod na Sino ang susundin mong dasal? Sa panahon ng lumang tipan? Ay paano itong panahon ng bagong tipan? May dasal na tinuro si Kristo. Bakit hindi nyo yan dinadasal? Galit na galit kayo sa reaction ko kung paano kayo magdasal. Ano bang sinasabi ninyo sa Santo Rosario ng Katoliko? Dasal lang mga pagano. Paulit-ulit ang dasal. Paano nyo nilalait ang rosary namin?
Ngayon, na ipinapakita ko sa inyo yung paraan ng pagdadasal ninyo, galit na galit kayo sa akin. Pero hindi nyo naisip kung paano ninyo iniinsulto ang Santo Rosario ng Catholic Church. Anong mali sa sinasabi ko? Gano'n naman talaga kayo magdasal. Oh. Anong masusunod na dasal? Dasal ni Jeremias o yung tinurong dasal ni Kristo? Bakit wala kayong ama namin? Bakit hindi nyo sinusunod si Kristo? Tapos tawagin nyo mga sarili ninyong mga Kristiyano kayo? Sige nga! Kailan nagturo si Kristo na ang dasal nyo, Ama! Woo! Kailan ganon? Kailan nagturo? Sa New Testament mababasa na nagturo si Kristo na ganito ang pananalangin natin, ha? Ganito. Mga alagad, ganito tayo magdasal, ha? Ama! Ama! Woo! Kailan nagturo si Kristo ng ganyan? Yan ba ang tinuro ni Kristo na pananalangin? Ang tinuro ni Kristo na pananalangin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Turo ni Kristo. Bakit hindi nyo sinusunod, mga kaanib ng Iglesia ni Kristo? Tapos ilalatag mo rito, panalangin ni Jeremias, ipagiganti mo kami, Ama! Woo! Yun ang ituturo mo? Hindi nyo sinusunod si Kristo? Oh, pag hindi nyo sinunod si Kristo, hindi kayo Kristiyano. Ang laban kay Kristo ay anti-Christ. Maghahanap kayo ng pananalangin, lumang tipan, bakit hindi kayo tumingin ng New Testament? Maghahanap kayo ng pagdadasal, Old Testament, may New Testament na, oy, unggoy. Bakit kukuha kayo ng pananalangin sa Old Testament? Bakit wala bang kwenta yung turo ni Kristo kung paano ka magdasal? Walang kwenta yon? Oh, tatanungin ko kayo, Erwin Sanchez ng Iglesia ni Cristo, nag-aama namin ba kayo? Ha? Sumagot ka. Erwin Sanchez ng Iglesia ni Cristo, nag-aama namin kayo? Sa bawat pagsamba ninyo sa mga kapilya ninyo, may ama namin kayo? Kung wala kayong ama namin, tanong, tinuro ba ni Kristo na ganyan tayo dapat manalangin, ama namin? Bakit di nyo ginagawa? Tapos lulundag ka kay Jeremias. Sino ba mas dakila? Si Propeta Jeremias o si Kristo? Sino dapat ang masunod? Yung Propeta Jeremias mo o si Kristo? Sino ang dapat mong pakinggan? Si Jeremias o si Kristo? Kanino panalangin ang dapat gawin? Kay Jeremias o kay Kristo? Bakit wala kayong ama namin? Huwag niyong ipilit ang isang aral na hindi naman totoo. Anong balangkas ng panalangin? Hindi balangkas ang panalangin. Tuwiran yan. Galing yan mismo kay Kristo. Inutos niya. Balangkas-balangkas. Tuwiran ng ama namin. Si Kristo sa bibig niya mismo, sinabi niya, ganito kayo dapat manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Literal, kategorikal, gawin mo bilang isang Kristiyano. Oh, sabi ni Erwin Sanchez, parehas daw silang sinugo. Dapat pakinggan. Ang tanong, Erwin Sanchez, taga-ama namin kayo? Pag sumasamba kayo? Sagot. Oh, ikaw ang nagsabi, Erwin Sanchez, kaanib ng Iglesia ni Cristo. Pareho silang sinugo, dapat silang parehong pakinggan. Tanong, pag sumasamba kayo sa kapilya ninyo, nag-aama namin kayo? Sagot! Pangalawa, sabi mo pareho silang sinugo, kaya pareho silang dapat pakinggan. Tanong, sino mas dapat pakinggan? Si Jeremias o si Kristo? Sige. Ang New Testament ba ay ang sentro ng New Testament, si Jeremias? Sino ang sentro ng New Testament? Sagot! Erwin Sanchez, sumagot ka.
Sino ang sentro ng New Testament? Si Jeremias? Si Jeremias ang sentro ng New Testament? Bakit sinisingit mo si Jeremias dito? Sino ang sentro ng New Testament? Si Jeremias o si Kristo? Erwin Sanchez? Kaninong aral ang New Testament? Kay Jeremias? Kaninong katuruan ang nasa New Testament? Kay Jeremias? Kaninong batas at utos ang nasa New Testament? Kay Jeremias? Ngayon, sino ang masusunod sa New Testament? Si Jeremias? Sumagot ka! Ang layo ng sagot mo, Erwin Sanchez, tinatanong kita. Sino ang sentro ng New Testament? Si Jeremias? Sino? Magot ka! Kaninong katuruan ang dapat masunod? Kay Jeremias o kay Kristo? Pagdating sa New Testament? Bakit nakakulong ka sa Old Testament? Old Testament ba yung aral nyo? O, tignan mo, hindi ka makasagot sa akin ng kategorikal? O, di ba siya sabi, paulit-ulit ang sabi mo, sinugo si Jeremias, sinugo si Kristo. Tinatanong kita, sino mas dakila, si Jeremias o si Kristo? Erwin Sanchez, sumagot ka. Sino mas dakila? Si Jeremias o si Kristo? Parehong sinugo, oo. Pero sino mas dakila? Yung Jeremias mo o yung Kristo namin? Sino ang dapat masunod sa pamamaraan ng pagdadasal? Yung tinuro ni Kristong panalangin o yung Jeremias mo? Sige nga. Tinatanong kita, Erwin Sanchez, ano pareha sa susundin ng aral sa OT at NT? Sumagot ka ng categorical sa akin, hirap ka? Butas ba? Butas? Jeremias ka ng Jeremias, sinatanong kita, sino mas dakila? Si Propeta Jeremias o si Kristo? Kaninong panalangin ang dapat masunod? Panalangin ni Kristo o panalangin ni Jeremias? O, di ba? Ang tanga mo, Erwin Sanchez, hindi ka makasagot ngayon sa akin. Ang sabi mo, pag mas dakila si Jesus, wala nang kwenta si Jeremias. Bakit napunta ka sa salitang walang kwenta? Tinatanong kita. Sino ang masusundin mo? Turo ni Kristo o turo ni Jeremias pagdating sa pananalangin? Categorical yan. Ngayon, di ba? Napunta ka ngayon sa sakit ko. Partida, may sakit pa ako neto. Intayin nyo pa. Yung mga susunod na pag-aaral ko. Pakunti-kunti inaaral ko yung mga doktrina ninyo. Maghintay ka pa. Kahit na may sakit ako, partida, may sakit pa ako neto, nagagawa ko pang magbunga nga sa kagaya mong iglot. O napunta ka ngayon na wala akong kwenta, o butas ka. Kaninong panalangin ang susundin mo? Turo ni Kristo o turo ni Propeta Jeremias? O Maglalatag ka rito nung sinagot kita ng kategorikal. Lahat ng tanong mo, kategorikal kong sinasagot. Bakit yung tanong ko, hindi mo masagot ng kategorikal? O Tinatanong nga kita, sino ang susundin mo? Turo ni Kristo na panalangin o yung kay Jeremias? Erwin Sanchez, kategorikal yon. O napunta ka ngayon kay Pedro, di ba? Erwin Sanchez? Tinatanong kita, may ama namin ba kayong panalangin, kayong mga kaanib ng INC? Pag sumasamba kayo? Ha? Erwin Sanchez, nag-aama namin kayo pag sumasamba kayo? Sa kapilya ninyo? Sagot! Nag-aama namin kayo? Turo ni Kristo yan, gayto kayo dapat manalangin. Tinatanong kita, Erwin Sanchez, nag-aama namin kayo pag sumasamba kayo? Sa mga kapilya nyo? Nag-aama namin ka? Tinatanong kita. Erwin Sanchez,
Nagbayama namin kayo sa pagsamba? O sa mga ministro, sa mga pastor, sa lahat ng kaanib ng Iglesia ni Kristo? Sa kada samba nyo daw, may ama namin kayo na tinuro ni Kristo. Nagpapatawa ka. Basta iglot, sinungaling. Basta iglot, sinungaling. Hoy, wala kayong ama namin. Mamatay? Mamatay? Mother? Pudra? May ama namin kayo sa tuwing sumasamba kayo sa kapilya nyo? Oh. Baka nakakalimutan mo, stepmother ko, dating Iglesia ni Kristo. Oh, ano? Ang dasal nyo, ama namin? Ano, ulitin ko ulit kung paano kayo magdasal? Sang part 2 pinapasok ang ama namin pag nagsasamba kayo sa kapilya nyo? Sige, sang bahagi doon? Sagot! Saang bahagi ng pagsamba nyo sa mga kapilya ninyo, pinapasok nyo ang salitang ama namin, sumasalangit ka? Yung turo mismo ni Kristo. Sigurado ka, Erwin Sanchez? Ganun ba pag-ipit? Magsisinungaling tayo dito? Sabi ko sa'yo, wag ako eh. Sa ibang Katoliko mo sabihin yan, pero wag sa akin. Kailan kayo nagdasal sa pagsamba ninyo sa mga kapilya ninyo ng ama namin? Sure ka? Kaya nga tinanggal ni Eranio Manalo ang Pasko nyo eh, sa sobrang irita niya sa aral ng simbahang Katolika eh. Oh. Di mo alam yon? Tapos gagayahin ng INC, yung ama namin ng Catholic. Oy! Tapos gagayahin ng ano? Tatingin mo, papayag? Papayag ang pamunuan ng INC na gayahin ng ano? Ama namin ng Catholic Church? Eh di naglalo kayo nagbukang sulpot. Uwe! Kayo talagang mga aso kayo. Tama po ba? Hindi po ba? Kung may ama namin, sabi ni Erwin Sanchez, may ama namin daw sila sa tuwing sasamba daw sila sa kapilya. Oh. Anong sabi ni Erwin Sanchez? Ang simula ng ama namin ay pagsabas. Oy! Hoy! Literal na tinuro ni Kristo ang salita, kung paano dasalin ng ama namin. Hoy! Ano ka? Hilo? O nek-nek mo? Sabi nyo, lulusot po. Sabi ko sa'yo, hindi ka makakalusot kay Sanrio. May sakit pa ako neto, ah. Okay. Sabi nyo, ang simula ng ama namin ay pagsamba sa ama. Hoy! Tinatanong ko kung may panalangin kayong ama namin. O ano? Sabi mo, meron. O. Sabi mo, meron. May panalangin kayong ama namin. O. 3 beses ka pa nagsabing meron. Ano ang turo ni Kristo sa ama namin? Oh. Paano nagdasal si Kristo ng ama namin? Oh, ano? Bakit hindi nyo ginagawa yon? Bakit hindi nyo ginagawa yon? Itinuro ni Kristo kung paano magdasal ng ama namin. Bakit wala kayo? Sabi mo meron. Hindi kayo pwedeng magkaroon yan. Tatandaan mo yan, Erwin Sanchez. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng dasal na ama namin. Alam mo kung bakit? Dahil oras na magkaroon kayo ng dasal na ama namin, lalabas lalong sulpot kayo. Kaya hindi yan isinama sa pagsamba nyo. Bakit? Bakit? Dahil yan, kung magkakalkalan yan ng kasaysayan, Catholic Church, kinuha nyo sa amin yan. Oh. Paano kayo magkakaroon ng ama namin? Eh di lalong lumabas na, lalong mas sampal sa inyo na peke kayo.
Oh, ngayon nasa paulit-ulit kang dasal. Kanina, Erwin Sanchez, ang sabi mo, mayroon kayong ama namin pag sumasamba kayo. Malinaw yan. Tinanong kita kung saang bahagi ng pagsamba ninyo, binabanggit ninyo ang panalangin ama namin. Bigla mong sinabi na ang kahulugan ng ama namin sa amin ay patungkol sa ama, patungkol sa pagsamba. Ang tinatanong ko sa'yo, saang bahagi ng panalangin ng ama namin nyo inilalagay ang pagsamba ninyo pag nagpupunta kayo ng kapilya? Wala! Wag kang sinungaling. Kapag hindi, pag ikaw naiipit, tingnan mo, Erwin Sanchez, lalo mo lang sinisira ang INC. Oh. Ano? Tapos, i-connect mo kay Jeremias. Ama! 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 Oh! I-connect mo kay Jeremiah. Tatanungin kita, sino ang dapat masunod? Panalangin ni Jeremias o panalangin ni Kristong Ama namin? Sabi mo parehong sugo, given. Pero sinong mas dakila sa sugo? Si Jeremias o si Kristo? Tinanong ulit kita, pangatlo, kategorikal. Saan nagturo si Kristo na ang panalangin na dapat mong gawin ay Ama! Ama! Oh! Saan nagturo si Kristo na ganun manalangin ang mga Kristiyano? Saan nagturo si Kristo na ganito kayo manalangin mga Kristiyano kayo? Ama! Ama! Oh! Oh! May turo ba si Kristong ganon? Wala, di ba? Pero ang sabi ni Kristo, ganito kayo manalangin, Ama namin. Sumasalangit ka. Hindi, Ama! Ama! Away ako tanriyo, Ama! Away ako tanriyo! Ganti mo ko, Ama! Ama, away ako tanriyo, oh! But Christ teaches us to love our enemies. Yung mga nagpe-persecute sa atin, pray for them. Ipanalangin ang umuusig sa'yo. Huwag kang magkaroon ng mapaghiganting puso. Magpakababa ka sa mga taong nanlalait sa'yo. Ibigin mo sila ng may kadalisayan. Bali, wala pala turo ni Kristo. May pag-ibig ba ang paghihigante? May pagmamahal ba ang gumanti ka? Hindi ba't ang tunay na pag-ibig, yung kaya mong ibigin ang isang taong mahirap ibigin? That is love. Ang pag-ibig ay ibinibigay sa mga taong walang pag-ibig. Maging instrumento ka at dalhin ka ng Diyos sa isang lugar na walang pag-ibig na kung saan makikita nila si Kristo sa'yo. Ito ang pakiramdam ng pag-ibig. Ibigay mo. God so loved the world, He gave us His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. John 3:16. 1:3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Anong ginawa ni Kristo? Sa mga Pariseyo, sa mga Saduseyo, sa mga Hudyo na nagpapako sa kanila sa krus, tinubos niya pa yung kasalanan. Pinalakad si Kristo sa madla ng hubot-hubad habang hinahampas at nilalatigo ng mga kawal ng mga paganong Romano. Dumaing ba si Kristo? Nagsabi ba si Kristo nung habang winawalang hiya siya ng tao na mga hayop tong mga tumamaya kayo sa akin? Gumano, no. Pero anong sinabi ni Kristo? Ama ko, hindi nila alam ang kanilang ginagawa.
Patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Nagpapatawad pa nga. Humingi pa ng tawad sa Ama, na imbis na tayong mga tao ang siyang humingi ng tawad sa Ama. Sana sinabi ni Kristo, nung bago siya malagutan ng hininga, Ama, Ama, ipaghiganti mo ko, Ama. Pero anong sabi ni Kristo? Ama ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. May paghihigante? Panalangin ng paghihigante ang pakikipag-usap ni Kristo sa Ama? Hindi, di ba? Humingi pa ng tawad. Na imbis na dapat tayong mga tao ang gumawa nun. Yun ang isa sa mga diwa na pagpapakita na hindi ganyan ang tamang pagdarasal. Ang pananalangin ng may paghihiganti ay pagkakaroon ng mapaghiganting puso. Kaya nga nasashock ako sa ibang mga kaanib ng INC. Kategorikal ang tanong ko, wala naman ako di ko naman kayo minumura. Kasabihin nyo sa akin, mamatay na ako, maghanda ka na Sanrio ng ng plan mo sa St. Peter. At directly, literally, mura talaga. Oh. Ganyan ang love. Is that love? May revenge? Alam nyo ba sa English ang ipaghiganti? Revenge. But Jesus Christ teach us, do not revenge, love your enemy. That is the teachings of the Catholic Church. Kaya, pag ang mga Katoliko ay naglalatag sa inyo ng mga doctrines, huwag niyong mumurahin. Huwag niyong pepersonalin. If you want to be able to understand ng mga Catholic defenders, explain your doctrines. Categorically, literally. Yung mga tanong ko sa inyo, mga INC, it's literal question, categorical question, what's wrong? Kumuha kayo ng hula sa Propeta Isaias, si Felix Manalo to, nagtanong ako sa inyo, okay, ito pala yung hula, okay, given, sige. Saan sa New Testament? Sasagutin nyo ko, hindi, basta hula. Syempre, hindi ako satisfied. I want to know. Kasi Bible alone kayo, di ba, mga kaanib ng INC? Letra por letra, pag hindi nakasulat sa Biblia, mali. So, I am just asking, saan natupad sa New Testament yung hula ni Isaias? Kasi Kristiyano si Felix Manalo. Yung hula kasi ni Isaiah sa Old Testament ay naganap din sa Old Testament sa pamamagitan ni Haring Cyrus. Naganap yung hulang yan sa hindi Kristiyano. Now, you are referring the prophecy of Isaiah kay Felix Manalo, so sa Christianity na. So tinatanong ko sa inyo, kung si Felix Manalo ang nasa hula ni Prophet Isaiah, saan siya sa New Testament naganap? Ang sasabihin nyo, basta hula yan. Now, you are referring the book of Revelations, the 4 angels, no? Tsaka yung panglimang anghel, si Felix Manalo. I am asking you, saan naganap, ay saan natupad, sang sitas, natupad? Oh. San sitas natupad yung yung katuparan ng Revelation, and yung book of Revelation ba ay natupad na ba? Sabi nyo, yes. Tinatanong ko sa inyo, can you please give me an standard references or sa mga Bible verse man lang na natupad na yung book of Revelations? Basta natupad na yan. Yung, sabi pa nga sa akin ng ibang ng ibang INC, basta yung iba dyan natupad, yung iba coming soon pa. Hindi ganon. That is not the way how we analyze or interpret the Word of God in the Bible. That's wrong. When we are interpreting or explaining something about the verses and chapters of the Bible, kailangan meron tayong definite standard references or historical basis. Because the Bible was compiled through history. And inside the Bible, when we are reading the Bible, no, yan ay history. The Bible was compiled through traditions of the Catholic Church. Hindi nabuo ang Bible
dahil lang sa gusto lang isulat. Lahat ng ang Bible ay nabuo because of the traditions and the history. So when we are interpreting the Word of God inside the Bible, kailangan meron kayong mga documents. So the book of Revelations, it is an apocryphal book, no, na hindi pa nagaganap, and they are telling me ng mga INC na naganap na. So I am asking them, can you please give me an standard documents na naganap ito? Kung wala kayong mga external references, at least in the New Testament, na itong mga pangitain na to na nasa Book of Revelation ay naganap na. Anong sasabihin sa akin? Basta naganap na yan, Sanrio, wag kang mas magaling. Paano ako masasatisfied? Diba? You are INC convincing me na mag-INC ako. Paano ako makakapag INC niyan? Kung ganyan ang mga sagot. I want to understand, actually, yung kabuuan. Gusto kong masagot nila yung agam-agam ko. Hindi tayo pwedeng sabihin, hindi nila pwedeng sabihin basta. Kailangan, ang sasabihin nila lagi, oo, totoo. Oo, yes, totoo, eto kasi yan. Confident. May strength yung pagsasalita na, oo, eto yan, oh. Kasi dapat, yung doktrina at aral ng INC, accurate. Wala akong galit sa mga kaanib ng INC. I am just questioning their doctrines, and I don't think so na mali yun. Noon nyo pa naman kine-question ng Catholic Church regarding sa mga rebulto, sa Poong Nazareno sa Quiapo, sa Holy Rosary namin. O, nagagawa nyong magtanong, nagagawa ninyong maglatag ng kung ano-ano regarding sa beliefs and traditions ng Catholic Church. So, what's wrong? Kung ganun din ang gawin ko sa inyo, magtanong sa mga beliefs ng INC. So, I don't see a point, no, para maniwala ako sa doktrina ninyo. Ganun lang yon. Kaya sa lahat ng kaanib ng INC dito, if you don't want to feel offended, stop watching sa live ko. My live presentations is only for the Catholic members. You are not belong to that. Kung open-minded ka, and you can handle, I think, yung emotion mo, yung tenga mo sa bunganga ni Sanrio, go ahead. Pero kung hindi ka mentally prepared or emotionally prepared, stop watching my videos. Stop watching me in live or on live. My life is not belong to the Protestant. My life is belong to the Catholic Church. Katulad ngayon, di ba? Kanina malumanay ako, ngayon naman nagtataas na naman yung boses ko. Kasi nga, nagiging agresibo ako kapag may mga sulpot na pumapasok, tas pamamalian ng doktrina ng simbahan, hindi naman pala sila aral sa doktrina nila. Ako po, mga kapanalig, kahit hindi man ako kasing galing ng mga ibang kilala at sikat na depensor ng simbahan, kahit papaano naman, alam ko yung limitasyon ko pagdating sa pag-aaral. Alam ko kung paano ko ide-depend ang simbahan kahit hindi naman ganun kalalim. Hindi naman po talaga malalim yung inaral ko eh. Puro literal nga lang ang mga ang pang-post ko, literal and categorical. Hindi naman ako kasing galing ng mga ibang mga CFD talaga na sikat, magagaling. Hindi po ako magaling. Pero, hindi rin naman ako papayag na hindi ko malaman kung paano ko ide-defend ng simbahan. At nalalaman ko kung paano ko dinedefend ng simbahan kasi pinag-aaralan ko rin yung doktrina ng mga sulpot. Yung paglalatag ko sa history ng mga Protestants, pag-aaral yun ng doktrina nila. Kaya alam ko kung paano ako sumasagot. Pero yung mga canon law, wala akong alam dyan. Ang alam ko lang is kung paano tayo dedepensa sa mga Protestants kasi inaaral ko talaga yung doktrina ng mga Protestants. Pero yung mga theological terms, wala akong alam dyan, hindi na yata kaya ng utak ko yan at wala rin naman akong idea sa ganun. Kaya sa mga Katoliko dito, maraming pong salamat sa pagpananalangin ninyo sa
naging karamdaman ko. Sa totoo lang, may sakit pa rin naman po ako. Nilalagnat pa rin po ako, kaya lang, yung pag nakakabasa po talaga ako ng mga negatibo regarding sa Catholic Church, yung espiritu ko nagwawala sa loob ng katawan ko. Hindi ako mapakali. Na parang, actually, nagtitrigger sa akin mag-aral yung mga protestante. Ayaw na ayaw kong nakakabasa ng mga heretical teachings. Nagwawala yung kaluluwa sa loob ko. Parang naglalagablab yung puso ko na tumayo ka dyan, mag-aral ka, San Rio, may sulpot. Ganon ang pakiramdam ko. Kahit na hindi na ako makahinga, kahit na minsan dumarating na ako sa part na sinisikmura na ako, kapag nakakakita talaga ako ng mga protestanteng nagkakalat ng maling aral, ganon yung pakiramdam ko na may nagdidikta sa akin na, San Rio, tayo, aralin mo to. Kahit na alam ko na kinabukasan wala akong kakainin, tapos may nag-aano sa akin ngayon ng work, San Rio, may labada ka dito sa ano. Kapag nakakita talaga ako ng mga maling aral, sa totoo lang po, may ganong boses na sumisigaw sa akin na, San Rio, tumayo ka, may protestante, aralin mo yung nilalatag. At hindi ko na mapigilan ang sarili ko kung bakit ako nagbabasa, bakit ako nag-aaral, at nag-e-enjoy ako sa ginagawa ko kahit alam ko na magkakasakit ako sa ginagawa ko. Masaya ako na napupuyat, masaya ako na nagugutom, masaya ako ng sinisikmura pag nakakapagtapos ako ng isang topic. Umaapaw sa kagalakan ang puso ko pag nakakatapos ako ng paksa. Yun po yung pakiramdam ko. Ngayon nga po, pinagagalitan ako ng ibang mga Katoliko, San Rio, hindi ka pa magaling. San Rio, ganito, ganyan. Hindi ko po talaga makontrol ang emosyon ko, ang pakiramdam ko. Kailangan kong tumayo, kailangan kong manindigan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, kahit ano pa pong mangyari sa akin, hindi po ako titigil sa pagde-defend ng simbahang Katolika. Sabi nga po sa akin nung ibang Katoliko, na, San Rio, sa mga Katoliko, ikaw ang may pinakamatinding presentations, baka ikapahamak mo yan. Ang sabi ko sa kanila, okay lang, basta sa langit ako mapupunta. Okay lang. Kesa naman mahaba ang buhay mo at nabuhay ka sa karangyaan, impyerno ka naman. San Rio, yung mga nilalatag mo matitindi. Marami kang masasaling na protestante, baka patayin ka. Okay lang. Lahat naman tayo mamamatay. Ang mahalaga, habang buhay pa ako, humihinga pa ako. Kailangan ko ng ilatag ang lahat ng doktrina ng simbahan. Mamatay man ako, yung mga generations and generations, malalaman at malalaman nila ang katuruan ng simbahan. Wala akong pakialam sa sarili ko. Malaki ang pagmamahal ko sa simbahan kaysa sa sariling buhay ko. Yan po ang totoo. Kaya kong ipagpalit ang lahat para sa simbahan. Kahit sarili ko pang buhay. At lagi kong ini-imagine at iniisip yung hinaharap. Kung ngayon matitindi na ang mga sulpot, paano pa sa hinaharap? Kaya kinakailangan, napepersa ako sa sarili ko, kino-convince ko ang sarili ko na, San Rio, mag-aral ka para to sa hinaharap. Kaya ganito po ako mag-presentations. Sa totoo lang, hindi man maganda yung pakiramdam ko ngayon, pero lumuwag yung bigat ng dibdib ko na ilatag ko sa inyo yung sinisigaw ng kalooban ko. Na ilabas ko yung bigat na ginagawa ng mga sulpot sa Catholic Church, lalo na sa akin. At least kahit papaano makakapagpahinga ko ng maayos. Dahil kanina ko pa to kinikimkim. Kaya post lang po ako ng post Pinipilit ko na kontrolin yung nararamdaman ko pero hindi ko po talaga kaya. Kaya po ako nag-live. Kaya manatili po tayo sana mga kapanalig, 30 live viewers, sa pagiging Katoliko natin. Huwag po tayong susuko. At huwag naman po sana tayo magdadasal ng Ama, ipaghiganti mo kami. No? Huwag ganon. Always, always, always. Ipanalangin natin yung mga taong chinichismis tayo, pinipersecute tayo,
winawasak tayo, niloloko tayo, inaabuso tayo. Mahalin natin sila kahit mahirap. Ang turo sa atin ng Panginoon, ibigin mo ang iyong kaaway. Hindi tayo kahit kailan tinuruan ni Kristo na manalangin ka ng Ama, ipaghiganti mo kami. Hindi tayo tinuruan nun. Dahil ang tinuro sa atin ni Kristo, ang dapat gawing panalangin ng mga Kristiyano ay, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasama kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Yan po ang panalangin ng mga Kristiyano ngayon at ng mga sinaunang Kristiyano noon. Ang Ama namin, ang Our Father ng Catholic Church, ay panalangin ng mula sa mga sinaunang Kristiyano at mga apostol magpasa hanggang ngayon. That's why the Catholic Church is the true church and apostolic, because even the 12 apostles, sila rin mismo ay nagturo na kapag mananalangin ang isang Kristiyano, ang ating usalin, Our Father o Ama namin. Yun lang po at maraming salamat mga kapanalig. Ako po si Sanrillo, ang founder ng Ave Maristela Seeds of Faith, na nagiiwan po sa inyo ng isang aral na hindi nagturo si Kristo na ang dapat gawing pananalangin ng isang Kristiyano ay ang Ama, ipaghiganti mo kami. Na? Walang turo si Kristo nun. Ang tinuro ni Kristo sa mga Kristiyano kung paano tayo magdasal, ang pananalangin ng Ama namin. Yun lang po at maraming salamat po sa inyo. Sana po na may nakuha po kayo sa aking idea for today kahit na medyo hindi maganda yung pakiramdam ko. Nakapagbahagi ako sa inyo ng konting kaalaman, no? Para po sa kung paano natin i-express ang ating faith sa Panginoon at sa simbahan. Yun lang po, maraming salamat. God bless you. Shout out sa 32 live viewers. Bye-bye. Thank you po.